Ngayon, ano masasabi nyo dito po sa pinaka-mainit na usapin ngayon sa pambansang budget? Ngayon, na pinag-uusapan po na kung sabi nga ninyo, wala kayong sinisino dito, sino man po ang tingin po ninyo, kaninyo, huwag kayong magnakaw, etc. etc. So dito ho ngayon sa usapin po ng PhilHealth, itong mga pare, mga monsenyor ay mukhang nagising na. Parang ganun po ang dating. Para bagang natulog kayo. Yan na nga ba sinasabi natin, itong si Manong Ted, pumipitik Matagal ho silang natutulog. Yung issue ng pagkabangag ng presidente, tulog sila. Ang issue ng flood control, tulog sila. At issue ng lumalalang problema sa kriminalidad, tulog yang si Monsignor. Sa kalansin lang ho ng chaching, nagising niya si Monsignor. Pero bago natin panoorin yung interview na yan, itong si Manong Ted Filon, dyan sa ikatlong nag-file ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Gusto ko muna natin imbitahan yung ating mga kababayan na makishare ko ng ating video at kung bago lang po kayo sa PH Update na kung magpapasko ng mga kababayan. Baka naman isang like at isang subscribe lang ko. Masaya na po tayo dyan. At sa mga gusto sumahal sa ating community, alam nyo na ho gagawin yung join button. Nandyan lang yun sa baba. Ayaw na nga mga kababayan. Kung makapag-anunsyo pa naman itong si, ano pangalan to? Itong si Reginald Velasco, may ikatlong magsasampa ng impeachment laban dito kay VP Sara. Abangan na lang natin sa susunod na linggo. Religious group yung mga yan. Naknanto ko, anong pinagkaiba ni Father Adik dyan kay Monsignor? Si Father Flavi, hindi Adik, Father Flavi, pari yan. Nakikita nyo ho mga kababayan, yung merong square, yung sa likod ni Father Flavi, mga madre yan. Ngayon pa lang ho natin nalaman na dalawang faksyon pala Katoliko sa Pilipinas. Yung unang impeachment, talaga nagtulong-tulong ho itong mga walang yan to. Mga pare, madre, mga dating kumakain ng saba, mga sundalong kanin. Nagsama-sama ho sila dyan sa unang impeachment na yan kay VP Sara. Tapos sunod itong mga makabayan. Para mapakita sa ating mga kababayan na kung dami nagsasampa ng impeachment, parang totoo talaga yung reklamo kay VP Sara. Pero bago ho yan mga kababayan, umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to. Marapatin ho ninyo na like, subscribe at i-share ang ating video. Heto na ho, umpisa na ho natin itong ating reaction video kung may dito sa mga video na to. Ito, pakinggan ho muna natin to, game. May panibag. Ikaw at ako, tayong lahat kailan may panibago na namang reklamo inihain para mapatalsik sa pwesto o mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Galing naman ito sa mga miyembro ng Simbahang Katolika at grupo. Parang si Father Adik, hindi siya miyembro ng Simbahang Katoliko. No? Nakakaloko ho no? Ganyan ho tayo lokohin itong mga itong mga walang yung politiko na to. Yan, parang si Father Flavi, hindi miyembro ng Simbahang Katoliko. Ng mga abogado. O baka merong sariling lihiyon itong si Father Flavi. Meron ho siyang sariling lihiyon. Mula sa Mindanao, ito na ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano naman ang grounds nitong bagong impeachment complaint? Naku, yan na nga ba? Yes, na nga, kaninang tanghali yung ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kinatawan ng grupo si Atty. Armando Virgil Ligutan, nasa 12 ang nakalistang complainant sa reklamo laban kay Duterte. Galing ito sa Simbahang Katoliko, mga NGO at grupo ng mga abogado mula sa Mindanao. Ilan nga sa mga pangunahing grounds for impeachment ay ang betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon. So, di ba yung huling impeachment complaint ay betrayal of public trust din? Paulit-ulit na lang ho. Sa bagay, kung kayo ba naman, di ba? Malay natin. Di ho natin alam. Yung pinanggising dito sa mga natutulog na monsignor na to, mga kumakalansing na, di ba? Maiingay na mga papel. Yun ang pinanggising dito sa mga dito sa mga monsignor na miyembro ng Simbahang Katolika. Ito hindi natin dinalahat marami yung mga kababayan natin dito sa PH Update na miyembro na Katoliko, na ang religion nila ay Katoliko. Pero alam mo nilang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya pagka nakakita ho sila ng pare na kagaya nitong si Father Flavi, kagaya nitong si Monsignor, unang pumapasok sa utak nila baka may pabor kaya lumabas.
baka may nag-ingay kaya nagising. Ibig sabihin mo, nag-ingay, merong tsatsing, merong ganon. Kaya nag-ingay sila. Kasi natutulog nga naman sila eh. Kaliwat kanan na issue sa ating bansa, wala akong tayong naririnig dito sa mga monsignor na to. Tapos noong di umano 1 trillion budget para dyan sa magpapatalsik na yan kay Vice President Sara Duterte. Naglabasan itong merong father addict, merong monsignor, at kung ano-ano pa, mga makakaliwa. Nagtulong-tulong ho sila. Bali, ang nagsasama-sama ho dito, mga makakaliwa, mga mahilig sa mga kumakalansing na miyembro ng simbahang katoliko, mga dating nakakulong, nakikipagsubuan na saba, at yung mga politikong walang reputasyon. Sila ho nagsama-sama para babagsakin itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nasa sa inyo ho yan kung hindi nyo ho i-share yung video natin, baka mas marami pang mabudol yung mga walang yan. Wala ho. Share na nga lang. Dito na umunoy plunder, malversation at korupsyon sa manumalya umunong paggasta sa 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2002 at higit o 2022 at higit 112 million pesos na country funds ng Department of Education noong 2023 ng si VP Sara pa ang kalihim nito. Marian, may iba pa raw na inilalatag na basihan yung mga grupo sa paghahain niyaan? Yes, Ruth, ginit din nga na nagkaroon daw ng bribery nga sa mga opisyal ng DepEd at naniniwala silang illegal yung mga disbursement o paggamit ng pondo ng bise. Base na rin doon sa mga lumabas na mga pagdinig ng Kamara, matatandaang maging yung Philippine Statistics Authority o yung PSA, di ba, binerify na walang birth record. Yun ang problema. Kasi nga mga alias yan. Ganyan ho tayo dito mga kababayan, dito sa bansa na to. No offense sa News 5 no offense. Ganyan ho pagka paikutin tayo nitong mga media na to. Ito yung pinakamalupit na halimbawa na pagka yung mga kababayan natin nanood ng mainstream media, talagang maliligaw po sila. Bineripikahan daw ho yung mga pangalan na nandun sa mga ang tawag doon, yung mga resibo, acknowledgement receipt. Di ba sinabi na ho ng mga nasa intelligence community, ganyan ho talaga, mga alias, talagang hindi nyo ho makikita sa PSA yan. Pinipilit pa rin yung tipong yung naratibo ng mga nandyan sa House of Representatives, pati yung mga nasa mainstream media, yun ang ina-adapt nila. Kaya maraming naliligaw sa mga kababayan natin. Sa ilang mga nakapirma, the acknowledgement receipt na nakatanggap umano ng confidential funds tulad ni na Mary Jane Quiatos at Kokoy Tulianin. Huli na lang, Marian, may mga nag-endorso na ba niya ng mga kongresista? Tsaka paano uusad yan? Kasi pangatlo na yan at dapat ma-forward yan doon sa opisina ni Speaker, di ba? Ruth, bago yan, ulitin ko lang, Mary Grace Quiatos ang tamang kapangalan na nabanggit nga, nakatanggap umuna dapat ng confidential funds. Yung tungkol nga dito sa Office of the... Halimbawa ako si PH Update, sinumbong ko yung mga grupo na yan mga nagre-recruit sa yung mga miyembro ng mga makakaliwa. Tapos bibigyan ako ng pera, syempre ako yung kumbaga informant ako. Ay, papalagay ko ba dyan PH Update? Kunyari, nasilip yung pangalan ko dyan, ipinasa sa COA, o meron din palang tao sa COA yung mga makakaliwa na to, nasilip, o ito yung nagchuchu dyan sa operasyon na yan. Kumusta si PH Update? Anong mangyayari kay PH Update? Hirap kasi, bira lang ng bira Secretary General, tama ba na dapat nga makuha na ito, bine-verify kasi ngayon ito ni Office of the Secretary General at ng Legal Department, saka ipapadala doon sa Speaker's Office. Ngayon, meron naka-break kasi ngayon ng Kongreso, kaya sa January 13 pa, ulit magbabalik yung session. Yan po ang Express Report ni Marian. Tapos sa January 13 pa lang ho pala balik ng House of Representatives. Tagal-tagal ho pa lang. Pero wag ho kayong mag-alala kasi meron ho yung kumbaga short notice sila nga. Yung out of nowhere, bigla ho silang magpapatawag ng press call, mag-hearing. Para ho silang mga mesaltek pagka naisipan nila, press call tayo ngayon, press call tayo. Wala ho silang yung schedules kayo. Wala akong ganun. Di ba kay Tatay Digong ha? Nung sinabi ni Tatay Digong, dadalo ako, hindi natuloy. Tapos sabi ni Tatay Digong, pupunta ako kahit hindi tuloy dyan, mga buwisit kayo, pinasok yung mamasahe ko. Ano nangyari? Tinuloy ho nila, ganyan ho sila dyan. Parang ho sila mga ganyan, di ba? Yung mga payo na iba-iba yung sinasabi nila. Dito na ho tayo kay Manong Ted na ho tayo, Manong Ted Pailog.
kinokontak ngayon si Monsignor Antonio Labiao Jr., ang co-convener po ng Clergy for Good Governance. Siya po'y nasa linya na ngayon. Maganda umaga po sa inyo, Monsignor. Magandang umaga, Ted, at ang iyong kasama na si Didi Chata at lahat ng nanonood, nakikinig sa inyo at through FM station. Opo, salamat po na marami sa inyo, Monsignor. Monsignor, bakit po may katagalan bago po kayo nakapaghain ng pangatlong impeachment complaint, considering na yung po mga grounds po naman ninyo halos kapareho lang po nung dalawang nauna, Monsignor? Monsignor! Merry ang Christmas ni Monsignor. Si Monsignor ho, yung katabi ni Bibi Sara. Yan. Sa gilid, yan. Yan o, ito. Yung mayroong puti dito. Yan ho si Monsignor. Merry ang Christmas. Happy pa New Year nitong si Monsignor. Ang tanong, pumunta na ba ho kayo sa opisina ni Tamba? Ito, nagtatanong lang naman. Wala naman nung masamang magtanong, di ba? Ay, alam mo, Ted, hindi namin pinipilit ng bawat isa. Parang nag-usap-usap lang kami kasi kabubuo lang namin ng Clergy for Good Governance ng isa sa mga calls namin ay paghinto ng korupsyon, promote ang good governance para sa tunay na pag-unlad ng ating bayan. So, sa pag-usap-usap namin na magkita-kita, so napagkabuhan namin na we need to register our voice through filing another impeachment. Tapos naghanap kami ng mga partners kasi hindi naman kami expert on mga legalities. Opo, so ang problema dito, Monsignor, sa kaliwat kanan nangyayari ng korupsyon ngayon sa ating bansa pa. Bakit sininggle out nyo lang kung talagang advokasya nyo o korsada nyo para malabanan ang korupsyon na to? Hindi ho ba kayo magsasalita doon sa 5,500 flood control? Hindi ho ba kayo magsasalita doon sa hindi paglagay ng subsidiya ng pamahalaan sa PhilHealth? Kasi kung ang dinadakdakan nyo lang dyan yung Monsignor, yung issue nitong si Bibi Sara na kitang-kita naman na kargado ng mga congressman dyan sa House of Representatives, baka mabahiran ho yung binuo yung organisasyon na yan, diba? So, kasi po, ito pong SecGen na inyo nga po nakaharap kahapon, nagsasabi ng aming mga panayam na hindi niya maaksyonan yung dalawang impeachment complaint dahil nga sa meron sa kanyang nagsabi daw na may maghahain pa ng pangatlong impeachment complaint. Kayo ho ba yun? Yung nakipag-usap daw kay SecGen? Inyo ho ba itong grupo po, Monsignor? I think itong hinihintay nila, narinig nila na mayroon kaming usap-usapan na mga kapari. So, naghintay sila. So, kami naman, naghanap kami ng tamang araw o tamang panahon na mabuo namin yung ano talagang gusto naming ipapahayag, no, sa publiko. Opo. Kasi po, Monsignor, yun po kasing, siguro po alam naman po natin, na ipit sa oras, gahol sa oras ngayon ng Kongreso kung pag-uusapan natin ay yung proseso po ng impeachment na dadaan sa kaukulang pong referrals at mga public hearing. Kaya po, dito sa paghihintay sa inyo, kumbaga nabalam yung dalawa pong impeachment complaint na inihain December 2 and then December 4 kasi ngayon po kahapon December 19. Anyway, so ngayon po, Monsignor, ang balik ng Kongreso matapos po ang kanilang Christmas break ay ngayon pong Enero at 13 na. And then, sila po'y matatapos ng Pebrero 7. Practically po, meron na lamang silang 8 session days. Sa inyo ho bang palagay, Monsignor, ano ho kaya ang inyong pag-ugnayan sa mga endorsers po ninyo? Meron ho ba talagang tsansa itong umusad nitong inyong reklamo po, Monsignor? Committed o maasa na pagpasok mo pala ng nila sa January 13, ilang session lang mo sila, matatapos na naman, mag-break na naman sila. Kaya pala hindi ba mga gustong-gusto nila pumasok dyan sa House of Representatives kasi mas madami pa yung break kaysa sa trabaho. Sila nito ng ating mga
mga kongresista at maipasa sa Senado. Ang importante sa amin ngayon ay ano rin, no, na mapahayag namin ng malinaw ano yung aming naging reaksyon, no, sa maraming mga investigasyon na nangyari sa Kongreso. So hindi kami nag-isip kung aksyonan ba nila ngayon yan o ano ang resulta. Importante sa amin na pinahayag na namin, i-file namin yung impeachment case. So yun lang ho talaga mission nila. Yun lang ang binigay na toka sa kanila. Basta kayo magpa-file lang kayo ng impeachment. Wala na yan. Tapos na tayo. Ano ang susunod na akbang nila at magsusuportahan namin whatever we can do. I see. Okay. Sige po. So, opo, kasi nga, Monsenyor, malaki hong bagay kasi yung paghihintay sa inyo at kumbaga sabi po ng ilang mga nagkokomento, nagpa-delay ito doon nga sa pag-aksyon nga sana ng SecGen patungo po sa House Speaker. Ano po ang inyong masasabi doon, Monsenyor, na itong inyong ikatlong impeachment naging dahilan para po masayang yung mga oras na sana nga po na i-refer na kaagad sa Speaker yung dalawang unang complaint? Manong Ted, hindi namin na naisip yan na kami ay naging dahilan sa pagka-delay. Sa amin naman, sinusunod namin yung crusade ng grupo. So, sa ngayong linggo lang kami nakapag-decide, sige, i-file na natin. So, hindi na kami yung nagpabagal, whatever, wala naman nagsabi sa kanyan. So, I think importante sa amin na naipayag ito. Kung nakapag-delay man yun, ay wala kaming masyadong alam doon na Opo. Sige po. So, ito pong inyong grupong ito, Monsenyor, sarili nyo lang po ito, hindi po ito sa pakikipag-ugnayan sa mga nakatataas sa simbahang Katolika. Practically po, puro ba kayo dito, Monsenyor? Ilan pong inyong bilang dito, sir? Yung Clergy for Good Governance, ito ay inisyatiba ng mga kaparian, no? Nagsimula ito ng mga lagalaw namin nung last na national election pa. Tawag namin sa grupo noon na Clergy for Moral Choice. Tapos, siyempre, na lumipas yung ilang taon, sabi namin na sa development ng ating bansa, I think mas lasting pong ang tutukan natin good governance kasi yan ang turo din panglipunan ng ating simbahan. So, inisyatiba itong mga pare all over the country, which is still dito, umabot na ng 241. So, makakaparian lahat yan sa buong bansa. No? So, mayroon kaming mga dahan-dahan binuo na 15-man coordinating council. Tapos, hopefully by January, pupunta kami ng mga regions namin para mabubuo rin clearly for good governance sa iba't ibang area. Opo. Kasi nga po kami din ay kumbaga hindi naman sa nagulat, lang kami nakapag-isip na itong mga pare, mga Monsenyor ay mukhang nagising na. Parang ganun po ang dating. Para bagang natulog kayo for the longest time dito po sa mga pangyayaring ito. Ano ho ba ang nag-udyok sa inyo talaga, Monsenyor? Napanood ko po yung video ninyo sa pagpapaliwanag nga kung kailan kayo nagsimula. Pero meron ba ditong tipping point na matatawag, Monsenyor? Siguro yung Manong Ted, ito lang naman to, reaction lang. Siguro yung kumakalat na 1 trillion o yung mga kumakalansing, yun ang nakapagpagising dito kay Monsenyor. Kahaba-haba ng good government hearing, walang nagsasalitang Monsenyor. Noong nagsampahan na ng impeachment, biglang merong binuong grupo para magsampa ng impeachment. Napakasimple lang yan, Monsenyor, no? Kung talagang advokasya nyo para labanan ng korupsyon sa ating bansa, ngayong mga panahon na to talaga namang kaliwat kanan ng korupsyon sa flood control, dyan sa ayuda. Magsalita din mo kayo doon sa mga issue na yun. Baka ang issue dito, baka hindi kayo pwedeng magsalita. Baka pag nagsalita kayo, may kalalagyan kayo kay Chaching. Ang una din, Ted, yung
marami na kaming nagsusubaybay na kami na nakikinig, na nagmamasid. Lalo na yung mga investigasyon sa ating kongreso. Tapos, yung aming mga kasama din, may karanasan sa diba, may mga parokya kami, may nakakatuan at ibang mga tao, marami kami nakakausap ng mga tao. So, narinig natin na maraming clamor. So, yun nakaudyok talaga sa amin na bakit hindi tayo sama-sama, pag-usapan natin, parang tawag namin yung conversation. Ano ba dapat natin? Balikan niyo, ano ba yung turo ng simbahan, anong panindigan ng simbahan. So, dalawa nakaudyok sa amin dyan sa Manong Ted, yung prophetic call ng namin mga pare at yung aming moral obligation bilang mga pare sa ating bayan. Okay, sige po. Prophetic move and then moral obligation. Yung nga din po na naman ang ipinapangalandakan ng tumututol po dito sa inyong pong ginagawa. Ano po na ang simbahan? Teka lang ha, magkaliwanagan lang tayo. Tayo naman ho dito sa PH Update at marami sa ating mga kasama. Hindi ho tumututol diyan sa diyan sa hakbangin ng simbahang Katolika. Kung maaari nga ho, lahat na lang sila talaga magsama-sama na para matapos na ito once and for all. Lahat ng parakay tamba magsampa na ng impeachment, di ba? Wala akong tumututol dyan. Kung meron man, talagang lang yung mga yan na pakawala din ni Tamba para ma-justify lang nila, para maging balance lang ba? Yung pagsasalita nitong mga grupo na to, noong lumabas yung PDP laban, kaya ngayon lumabas kong mga aso ni Tambalustos na to, kailangan palabasin na merong mga grupo na nananawagan na itigil yung ginagawang pagsawsaw ng simbahan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa atin okay lang, walang problema yan. Sumawsaw sila hanggang gusto nila. Yung EDSA 1, nandyan yung simbahan. EDSA 2, nandyan simbahan. Nandyan ho lagi simbahan. Hindi natin pwedeng tagal. Yung separado ang states at saka religion, sa mga sa mga gawain sa loob ng mga simbahan, hindi pwedeng pangimasukan ng Estado yung mga paniniwala at pananampalataya ng mga kababayan natin. Pero pagka yung mga miyembro nitong mga religious group na ito maaapektuhan na sa mga nangyayari sa ating bansa, pag-usapan ng Bahan daw hindi dapat nakikialam sa affairs of the state, no? Yung po lagi sinasabi nila. Opo, meron ho ba kayong paliwanag doon? Ano ho ba ang righteous explanation po? Kung kailan o kung dapat bang makialam ang simbahang Katolika sa affairs o mga pagpapalakad po sa gobyerno? Monsignor. Mamaliwanag naman sa Manong Ted na hindi kami nakikialam sa partisan politics. No? Ibig sabihin, hindi kami sumasali doon sa mga iba't ibang party na sa ating bansa. What we are really involved ay ano ba yung tama at mali? Ano ba yung sinasabi natin na kautusan na dapat nating sundin? Halimbawa, malinaw naman ang kautusan na Manong Ted na huwag kang magnakaw, diba? Para one of the 10 commandments, huwag kang magnakaw. So, sabi mga ni Papa Francisco, we have to Christianize or humanize to bring God to politics, no? So para malalaman natin lahat na ano yung tama at mali. So, para ang governance maging mabuti, dapat ang mga tao ay nakikilahok, no? Sa pagtatakbo ng ating buhay. Pangalawa, dapat mayroon matino at mga mabubuting leaders in support politics. So yung dalawang ito na yan, Ted, yan ang aming sinusulong. Yan ang ibig sabihin ng good governance. Na wala itong partisan bit, no? Ito ay para sa kabutihan, pag-unlad ng ating bayan na konsento ng simbahan yan na aming pinaninindigan. Opo. Kung kayo po ngayon ay nagsampa ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara, so nangangahulugan kayo kumbinsido doon nga sa binabanggit yung paglabag niya sa probisyon ng ating saligang batas. So kumbaga common sense na yon, di ba? Kaya nga kayo naghain So ngayon po, tama po tama ang aking presumption, di ba, Monsignor? Naniniwala kayo?
Opo. Tama, Manong Ted? Opo. So, ngayon, ano masasabi nyo dito po sa pinaka-mainit na usapin ngayon sa pambansang budget? Ngayon, na pinag-uusapan po na kung sabi nga ninyo, wala kayong sinisino dito, sino man po ang tingin po ninyo, kaninyo, huwag kayong magnakaw, etc. So dito ho ngayon sa usapin po ng PhilHealth at pambansang budget, meron na ba kayong stand, Monsignor? Maganda, Manong Ted, na itanong mo yan. Ngayong araw, lalabas kami ng statement tungkol dyan bilang ng mga kaparian, tapos nagkumuha rin kami ng ibang mga partner. Ngayong Lunes, magkakaroon kami ng interfaith prayer service at pagkatapos press con na gagawin sa Shrine tungkol sa national budget. Ang panawagan namin diyan, transparency, accountability, at responsiveness ng paggawa ng budget ng ating bansa. Ayun. So ito, anong oras po ito, Monsignor? Ano po dito po sa EDSA Shrine? Alas 9, Manong Ted, ang interfaith prayer. Baka ano yan, baka pinaano ho sila, pinatrabaho na sila kasi mahirap na nga naman. Baka mabahiran mo yung kanilang grupo. Kaya, Monsignor, labas kayo ngayon para makita ng mga kababayan natin, hindi lang naman kayo puro hindi lang kayo puro banat, ika nga, di ba? Puro banat KBP. Dapat banatan nyo rin itong administrasyon ni Marcos Jr. kahit pa paano. Prayer service, tapos as yes ang press con, hopefully na ipadala na yung invitation namin sa media na doon namin i-formal na basahin at pirmahan yung statement na nilabas namin. Opo. Paano ho ba ang inyong pong, paumanhin po, Monsignor, paano ho ba ang inyong sistema sa Catholic Church hierarchy po, Kayo po na mga Monsignor at mga pare, kayo ho ba ay kinakailangan munang makipag-ugnayan sa CBCP kay Cardinal Pablo Virgilio David? Opo, dito po sa mga inyong advokasiyang ito o paglantad ngayon, yan ho ba kinakailangan pa ng clearance mula po sa mga kardinal? Usually, Manong Ted, sa mga ganitong gawain, may mga binibigyan kami ng initiative, freedom, to initiate on the ground. So, ang mahalaga sa amin yung alam ng local bishop, halimbawa dito sa Quezon City, yung dalawang obispo natin sa Nodalice, sa Cubao, ako sa Nodalice, tapos ibang pare sa Cubao, alam ng dalawang obispo, signatory rin sila, sumusuporta sila sa inisiatiba ng mga pare. Mayroong 12 bispo ng TED na nagpapirma to support our initiative. And then regarding naman sa CBCP, conference yan, we have to inform also, of course, the leadership, and we are now preparing a letter to inform officially ang aming mga obispo in a conference na mayroong ganong initiative ng mga kaparian. Tapos, ang mga din na Manong Ted ay nag-organize din. Ito yung mga kabaterihan natin, may association sila. So, nag-organize din sila gaya ng ginagawa ng mga pare. At ang mga leader like ito na sa buong bansa ay mayroon din silang ginagawang initiative para i-organize sila para hopefully in few months we will come together at talagang isulong itong good governance na ito sa ating bansa. Opo, pati po itong inyong mga mga laymen, sa mga simbahang Katolika po, may sariling grupo, ang ating mga sisters meron din po, Okay. So, ano ho yan? Magkakaroon po ng convergence dyan? Kaya, Monsignor, kumbaga, kasi kayo po ang nagsimula nito, kumbaga, sa mga panahong ito, itong inyong grupo nga po ang tawag po sa inyong grupo ay Clergy for Good Governance. So, lumalaki po ito, lalawak po ito, Monsignor. Of course, Manong Ted, ang mga kaparian sa buong bansa aabot ng mga 8,000. So,
Tapos, ang mga kamadrihan natin na inaayos din na we agree also with the 7 calls we have kasi very comprehensive naman. Yung mga po ay mayroon din silang pagsang-ayon doon sa calls na yun kasi yan naman talaga. So, hopefully, yung sinasabi mong convergence, hopefully mangyayari in months or in 2 months. Hopefully ka rin yung mangyayari in 2 months, mga ganon. Yes, mag-usap-usap kapag naka-organize na lahat. Opo. O, sige. So, Monsignor, papalapit po ang halalan. Bagamat sa mga nagdaan po, wala naman kayo talaga ini-endorse ng specific na kandidato. Ngayon pong papalapit na halalan, ito bang inyong grupo ho? Isasama nyo na po nito. Kasi nga dito po sa inyong 7 advokasya, kasama nga dito, pati po yung laban sa mga political dynasty. Ayun na nga mga kababayan, dito na ulit tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Halina't natin. Maraming salamat. para sa